eto maganda to. Kasi eto bago natin simulan na, saan ba kayo mga kababayan susuporta? Eto tanong lang naman. Saan ba kayo susuporta? Doon sa halimaw or doon sa biktima ng halimaw? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, tila parang nababago yung nangyayari sa panahong ito ngayon. Mas sinusuportahan nung mga taga-suporta nitong si Duterte yung halimaw na nagpapatay dun sa ibang mga inosente na biktima ng halimaw. Mga kababayan, so ngayon, eto pakinggan natin etong sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa mga kaalyado nitong si Duterte na pilit ipinagtatanggol etong si Digong, mga kababayan. At sana may mga didishit dito na nakikinig at nanonood sa atin para matauhan dito sa mga sasabihin nitong si Sir Ronald Llamas. So ngayon, ito pakinggan po natin. Ito naman tayo sa inyo. Kine-credit po natin ito sa bilyonaryo, mga kababayan. Yung inaabangan na yari ka segment ni Secretary Llamas. Pero sabi mo kanina, optics. Sabi mo kanina, theatrics. Kung meron mga nakinabang, mga best actor, meron ba mga naging comedy at meron ditong mga nayari sex sa palabas na ito? Definitely. Biglang may isang kongresista nagbigay ng manifestation. No? Anong sabi niya? Bakit yung binabanatan at hinahatulan si Digong? Yan ang lumaban sa mga rebelde. Yan ang lumaban sa mga terorista. Yan ang lumaban sa mga kriminal. Na itong mga terorista na ito, tsaka rebelde, nandito ngayon sa Kongreso. Isa-isa pa niya, di ba? Di pinatulan siya ng mga matatatang kongresista, katulad ni Congressman Akop. Teka, bata. Teka, bata. Buong buhay ko, nilalabanan ko yung mga rebelde. Buong buhay ko, nilalabanan ko mga terorista. Huwag ka masyadong self-righteous. Sabi nga ni Kasi kung matatandaan nyo, di ba, yung babae na si Cardema, yung si Congressman Drixie Cardema, mga kababayan, di ba, nagbigay siya ng manifestation doon po sa Kamara na kung saan isinusumbat niya doon sa Kamara, mga kababayan, yung mga nagawa ni Duterte nung siya ay presidente pa, na kung saan pinapaliwanag niya doon na bakit daw binibira itong si Duterte, bakit daw kinakailangan pang imbestigahan, parang ganun yung sinasabi niya, na wala naman daw ibang ginawa itong si Digong kung hindi durugin yung mga durugista, labanan, yung mga NPA, mga kababayan. Pero minsan na nga lang siyang umattend doon sa Kongreso, nasoplak pa siya nung ibang mga kasamahan niya na congressman. Kasi parang ang dating kasi doon sa manifestation nitong si Cardema, pinagtutulungan ng mga congressman etong si Digong, mga kababayan, na ipinapaintindi niya sa mga tao nitong si Cardema na inaape etong si Duterte. Pero sinoplak siya, mga kababayan, ni Congressman Akop, na kung saan parang ang dating kasi kinukuha lahat nila yung credit, mga kababayan, ng pagsugpo do sa mga durugista at paglaban dun sa mga NPA. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, ang sinasabi ni Congressman Barbers dito kay Cardema na pagdating sa pagmamahal sa bayan, hindi kasi pwedeng angkinin ng isang tao lamang, mga kababayan. Lahat po ng mga kababayan natin Pilipino, tayong lahat, ay nagmamahal tayo sa ating bayan. Kaya nga galit tayo doon sa mga pro-China na saglip na suportahan ng Pilipinas, mas sinusuportahan nila, mga kababayan, ang China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Congressman Ace Barbers, ngayon ka lang dumalo ng Quadcom hearing, tapos kung ano pinagsasabi mo. Kaya nga. Diba? Nagsalita na, nilagay siya sa lugar niya. Ayun, natunaw. Hindi na nakasalita. Kung ako ay magmamanifest, sasagutin ko rin sila. Wala, natunaw Hirap na hirap siya diba? Kasi binabasa nga lang yung sinabi niya. Tapos yung asawa niya sa likod, yung dating head ng National Youth Commission, na lamang lang ako ng 2 taon, no? Andun, nasa likod, nanduduro pa. Diba? Ayun, di naikanto sila. Nung naikanto sila, ayun, natunaw. No? Ako naman, pag kinanto ko, hindi naman ako basta-basta matutunaw. Diba? Sasargo ka rin. Pedrong kuto ko kahit lumulubog na ako sa kumunoy, nagagano pa rin ako, kuto. Diba? Yan yung problema dyan sa mga nagmamagaling self-righteous, at saka nagmamat. Biruin nyo, nagpunta lamang, minsan na nga lang pumunta ng Kamara, nagmagaling pa doon. Ang problema, mga kababayan, nung nagmamagaling doon, di napo na siya ng mga kasamahan niya, ng mga colleagues niya, ng mga congressman. Ang nangyari, mga kababayan, saglip na purihin siya ng marami sa mga kababayang Pilipino natin, pinagtawanan pa siya
Ano po, dahil nga mga kababayan, isang beses ka na nga lang aatin doon sa kauna-unahang pagkakataon pa, sablay pa yung mga pinagsasasabi mo doon. Kasi mga kababayan, ito kasi yung problema dyan. Hindi kasi pwedeng isumbat ng kampo ni Duterte yung nagawa ni Digong sa bansang Pilipinas. Dahil unang-una, ginusto naman ni Duterte na maging presidente. At bilang presidente, obligado ka na gawin yung trabaho na iniata sa'yo ng sambayan ng Pilipino kasi sinuportahan ka nila at nanalo ka sa pagka-presidente. At habang tinatamasa mo yung pribilehiyo ng isang pagiging presidente ng bansa, dapat ginagampanan mo din yung trabaho mo at hindi mo pwedeng isumbat yan sa mga kababayang Pilipino mo na nagtiwala sa'yo. Mga kababayan, pero parang ang dating, ang ginagawa nitong si Cardema, isinusumbat niya lahat ng mga nagawa nitong si Digong. Ano po, kaya bawal pag-initan. Parang gano'n ang pinamumukha niya sa mga kababayan nating Pilipino at dun sa Kamara. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Matapang. Pag kinol mo, wala na, tunaw na, no? Ah. Kaya, iyari kayo, Iyari ano? yun, Tapos, ito naman, may mga Meron ba? kongresista, di ba? Naawa daw kay Digong. Yan. Po naman. Ba't kayo sa halimaw maaawa? Maawa kayo dun sa mga pinatay ng halimaw. Yan. Yung mga Kian de los Santos, nakita mo ba yung video nun? Oo. Hindi ko makalimutan yun eh. Yung video na yun, na hawak-hawak ng dalawang pulis, sinasakal, habang sumisigaw si Kian, pauwiin nyo na po ako, tatapusin ko pa yung homework ko. Yan. No? Ayan, mga kababayan, kanino kayo maaawa? Doon sa halimaw, mga kababayan, or doon sa mga ipinapatay nung halimaw na yon? Dahil kung titingnan natin, ang ipinaglalaban kasi natin dito, pamula umpisa, hindi naman yung mga yung mga drug lord, mga kababayan. Hindi yung mga totoong drug addict na napatay nung panahon na yon. Ang ating pinaglalaban dito, yung mga nadamay na biktima, yung mga inosenteng tao, yung mga bata na katulad nitong si Kian de los Santos, mga kababayan. At ang isang ipinaglalaban din natin dito, yung due process, na dapat ang ginagawa nung panahon ni Digong, hinuhuli yung tao, pinupusasan, at hinahayaan na pagbayaran yung kanyang kasalanan at nililitis, mga kababayan. Dapat ganon. Hindi yung basta itinutumba. At saka dapat, nung panahon ni Duterte, na kung saan isinasagawa nila yung war on drugs nila, dapat pantay-pantay. Dapat si Michael Yang tinamaan, etong si Choi, mga kababayan, dapat tinamaan, at etong si Alan Lim. Dapat tinamaan yung mga yan. Kung talaga na pantay-pantay yung war on drugs nitong si Digong. Pero nasa saan ngayon si Michael Yang? Malaya na nakakapagtago at ipinagtatanggol pa ng mga Duterte hanggang ngayon. Mga kababayan, di ba yun ba yung sinasabi nila na kamay na bakal para sa lahat? Ang nangyari, kamay na bakal para sa mga kababayan Pilipino natin na mga pobre na katulad po natin, doon lamang nailapat. Pero doon sa totoong mga drug lord, hindi, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Imaginein mo yun, kapatid mo yun, anak mo yun, kaibigan mo yun, no? Makakalimutan mo ba yung moment na yun? Yan yung 30,000 na pinatay na walang due process. Habas-habas. Tapos ngayon, sasabihin mo, ako ay for rehabilitation. Yung magulang kasi niyan, ni Kian, mga adik, dahil sira yung mga ngipin. No? Pero mo ganun ang ebidensya mo para sabihin na yung tatay niyan ay adik dahil pangit at bungi-bungi. Tapos yung anak ang papatayin mo. Di ba? Huwag kayong maawa dyan. Kung maaawa kayo, iyari kayo. Pag nag-survive yan sa midterm, yayariin kayo niyan. Kasi sabi niya, gagawin niya ulit kung bibigyan ulit ng pagkakataon. Anong sabi niya? Kulang pa. Kulang pa. Yung kita nyo? 35,000. Kung ako ay magiging presidente, dadagdagan ko yan. Napaka-unrepentant, di ba? Napaka-unrepentant. Ang problema naman niya, naipakita yung links niya sa mga drug lords. Bakit naman kasi sila tatanggap ng manager's check na merong pangalan nila? At may pangalan nung drug lord na nagbigay. Impunity yun. Akala mo, yan yung problema ng mga yan Hubris. Akala mo, hindi magagamit laban sa'yo yan. Meron ngayong paper trail, meron ngayong smoking gun. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Tapos mag-aalboroto ka ron? Mag-ahampas ka ng mikropono? Kaya nga. Akala mo, makakalusot ka doon? Iyari ka! Iyari ka na naman. Doon talaga, mga kababayan, sa totoo lang, kaya hinanap natin kagabi yung old video. Kasi, doon ipinakita ko sa inyo, di ba ang ipinakita lang nitong si Digong,
na talagang bank statement po niya 8 years ago, pamula nung 2015 hanggang 2016. At hindi niya talaga ipinakita yung sinasabi ni former Senator Trillanes na pumula 2014, may pumapasok na talagang milyon-milyon na pera sa bank account nitong si Digong at saka nitong kanyang anak na si Sarah. Ngayon, di ba ang ipinakita lang nila yung 70,000 ata or 71,000 or 17,000 mga kababayan na nasa bank account nitong si Duterte na nakataon naman na 2015 at 2016 yung nakalagay doon. Yung 2014 nawawala. Ibig sabihin, bakit hindi niya maipakita yung mismong taon ng 2014? Kasi nga baka mamaya mga kababayan, tunay nga yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nung mga panahon na yon, doon talaga kasagsaga na pumapasok yung milyon-milyon na halaga sa bank account nitong si Digong. Kaya ang ipinakita lang ng mga ito, yung taon na hindi na gaanong napapasukan ng pera yung bank account nitong si Duterte. Kumbaga ang ipinakita lang nila yung malinis at yung taon na kung saan talagang talamak yung pagpasok, yun yung itinago nila. Kaya nga dun sa kamera mga kababayan sa Quadcom, kita nyo yung reaksyon nitong si Duterte kapag ka ipinapakita ni Trillanes at binubuksan yung usapin patungkol dun sa bank account. Diba kung makikita ninyo nag-aamok pa, mga hampas ng mikropono, ibig sabihin ipinapakita niya sa publiko sa kanyang mga aksyon na talagang may katotohanan yung mga sinasabi ni former Senator Trillanes. At saka mas maganda yon mga kababayan, magsampa sila ng libel case dito kay Trillanes para magkaalaman kung ano talaga yung katotohanan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan yung problema sa mga ganyan. Tapos darating yung anak mo. Yung anak mo, kinasuhan din ni Trillanes Di ba? Yung si Sarah, si Hi, Jay Ponce, mega love shoutout yung asawa, si Mads Carpio, si Pulong Duterte, kinasuhan ng plunder, kinasuhan ng link sa drugs, kung ano-ano. No? So, paano mo ngayon sasagutin yan? Sabi niya, magsampa kayo ng kaso. Di sige. Paano pag sinampahan ng impeachment yan, hindi na exempted sa drug secrecy, sa bank secrecy laws. Ibig sabihin, pwede lang buksan lahat ng mga bank accounts niyan. Yun siguro yung nakalimutan nila. Akala nila wala silang katapusan. Akala nila walang mga ngahas na mag-i-impeach sa kanila. Pag may nangyaring impeachment, lahat yung mga bank accounts nyo, lahat ng paper trail, bubuksan yan. Kaya Yari kayo! Nakon talagang Yari kayo. May gusto ko ba sana nangyari sa Kongreso na hindi mo nakita na parang advice mo na rin sa mga kongresistang ito kung susunod, kung meron pagsusunod na dadalo ulit sa Kita mo naman performative politics, political theater. Iharap mo yung magulang nung sanggol na pinagmamalaki ni Digong na collateral damage, di ba? Ayun dapat. Nung sabi ni Bato, shit happens. Kaya pakita mo yung magulang niyan. Pakita mo yung magulang ni Kian De Los Santos. Magharap ka ng mas maraming mga biktima. No? Na yun ang tatapat kay Digong. No? Yan yung tatapat. Baka mahulasan. Mga konkretong mga biktima. No? Kumuha ka. No? Yan yung pangtapat do sa kanyang drama. Yan yung pangtapat sa kanyang antics. Yan yung pangtapat sa kanyang performance. Eto mga kababayan na yung sinasabi dito mga nabiktima, yan yung mga pamilya mga kababayan na mga naulila na katulad nung sanggol na sinasabi and then itong si Kian De Los Santos. Hindi po ito yung mga biktima nung mga adik na pinaslang nung panahon ni Digong Kasi mga kababayan, iba kasi yung ipinapakalat, ipinamamalita nitong mga DD-shit. Ang sinasabi kasi nila, eto daw pong may tawag sila sa Quadcom yung Tuwadcom daw. Eto daw Tuwadcom, mga kababayan, ang iniimbestigahan lamang daw po nito at ipinagtatanggol yun daw pong mga yung mga drug addict mga kababayan na binawian ng buhay nung panahon ni Digong. At yan daw po yung dinidepensahan ng Quadcom. So pinapalabas nila na tagapagtanggol ng mga drug alleged mga kababayan etong Quadcom. Pero mali po sila dyan. Dahil ang ipinagtatanggol ng Quadcom dyan yung mga katulad ni Kian De Los Santos na sinasabi ng kampo nitong si Digong na collateral damage. Mga kababayan, ano po para maliwanag Kasi ang sinasabi ditong dapat iharap at dagdagan ng mga nabiktima, ng mga pamilyang naulila na maipakita kay Digong mga kababayan,
is yun yung mga katulad ng mga naulila ni Kian de Los Santos. Hindi po yung mga naulila ng mga totoong drug addict na pinatay nung panahon ni Digong. Kasi iba po yung ipinapakalat ng mga DDZ. Baka malito kayo. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Yung reality ng mga pinatay. No? Yun! Anak, asawa, kapatid, kaibigan. Yan ang hiharap ng Kongreso sa susunod na hearing. Yun nga na dapat na iniisip natin. Kaya sa lahat ng ating mga kabayan, sabay na po kami ni Sec ulit, kung kayo ay nangingimi sa katotohanan, yari kayo! Ito naman. Ayan mga kababayan, maliwanag ha. Saan kayo maawa? Doon sa halimaw o doon sa nabiktima ng halimaw? At saka dapat mga kababayan, ito para maliwanag lang sa taong bayan, tandaan nyo, ang ginagawang investigasyon ng Quadcom ay para mapalabas ang katotohanan patungkol dun sa AJK at saka dun sa madugong pakikipaglaban ni Digong sa kanyang war on drugs, mga kababayan. At ang isa pa dito, yung binibigyang hustisya ay yung mga pamilyang naiwan na ulila ng mga taong katulad nitong si Kian de Los Santos na may pangarap na binawian ng buhay nung panahon ni Duterte.